Lord to God, so natapos natin nung nakaraan, yung Acts chapter 1. Naalala niyo ba? Kasi di ba wala si verse. Pero may mga video naman yung gusto panoorin sa YouTube. Nandun lahat ng mga preach. So, so bumalik tayo ngayon sa Acts chapter 1 pagkatapos natin ng kay Paul. So nasa kalagitnaan tayo ng journey ni Paul. Pero kailangan natin bumalik sa Acts chapter 1 para mas maintindihan natin yung journey ni Paul at yung ginagawa ang ginagawa ng mga bagong mananampalataya sa Book of Acts. At maintindihan din natin ano ba yung idea nung sumulat ng Book of Acts. Kasi para maintindihan talaga natin yung salita ng Diyos, kailangan din natin tingnan kung paano ba nag-iisip, sabihin na natin, yung sumulat ng actual na book, which is sino nagsulat ng Acts? Si Luke, diba? Si Luke. So, si Luke is a Gentile, so iba yung way of writing niya. Kahit yung ng Gospel of Luke, ay iba yung way of writing niya sa way of writing ng Matthew, Mark, and John. Dahil si Matthew, Mark, and John ay mga Hudyo, si Luke ay Gentile. Okay? At siya ay isa pang professional, na siya ay isang doktor, so mas mabusisi siya, pero hindi siya yung, kasi ang problema sa kanya, hindi man siya problem actually. Isa sa difference ng kanyang way of writing is, ini-interview niya yung mga actual na mga tao nakakita ng mga pangyayari. Kasi siya hindi niya nakita yung mga nangyayari dun sa Gospel of Acts. Pero sa Gospel of Luke, pero sa Book of Acts ay talagang sinusulat niya lahat ng pangyayari nangyari. So natapos tayo sa Acts chapter 1, pinaliwanag natin yung patungkol sa cosmic geography, kung bakit ganon yung mission ni Paul, kung bakit parang paikot-ikot si Paul, pero at the end, ang talagang target niya is ang Spain. Di ba? Naalala niyo? Dahil sa cosmic geography na kailangan ma-reclaim ang mga bansa. Amen? So ang mission natin, ayon din sa binasa natin sa Acts chapter 2 sa pasimula, is for us to reclaim the nation. So every time that we are evangelizing, every time that we are going into missions, every time that someone is preaching, or kahit tayo mismo ay nag-share tayo ng testimony natin, we are reclaiming the nations. Amen? So yun din yung ni Paul, yun din yung mission ni Paul. Kaya ang mission ni Paul is to go further west. Diba? Makapunta siya sa western side kasi nasa east sila. Kasi nga yun yung farthest side. Okay, kung saan yung pinakamalayo, yun ang kailangan niyang marating. Kaya ang gusto niya marating, sabi niya sa Romans is, I want to go to Spain. Okay, so yung Spain is doon sa Deuteronomy, sa Genesis is Tarshish, at yun yung talagang nasa puso ni Paul na gusto ko ma-reclaim yung bayan because this is the nation that is given to us by the Lord. So last 2 weeks ay yung mga sinabi ng ating Panginoong Jesus, yung mga prophecy about the Holy Spirit, about the coming of Jesus, or tinatawag sa Old Testament na Day of the Lord or Day of Jesus, okay, ay natupad na. Bakit? Kasi dumating na ang banal na spirito sa Acts chapter 2, binasa natin, di ba? So nakita natin yung mga manifestation ng Holy Spirit, which is yung wind at yung fire. Okay? So dahil dito, maraming tao ang nakakita sa nangyari, maraming tao ang namangha dahil nagsimula silang mag-speaking in tongues. At yung speaking in tongues nila is naintindihan ng mga tao, ng mga Hudyo na nagpunta sa Jerusalem, nagaling sila sa mga ibang lugar. Okay, nagtaka sila, bakit nagsasalita sila ng mga lugar na pinanggalingan namin? Bakit marunong sila? Okay, so namangha sila at maraming tumanggap sa Panginoon noong araw na yun. Ngayon ay may mga nagtanong. Okay, dito tayo magsisimula sa tanong. Bakit nila yun ginagawa? Lasing ba sila? Yun ang tanong. Yun ang huling tanong. Okay? So, ang mangyayari ngayon, isasagutin ngayon ni Peter yung tanong ng mga taong nakakita kung lasing ba sila. Kasi maaga pa eh. Umaga on pa na, wala pa nga tanghali, 3rd hour of the day pa lang. Okay, baga sa atin, siguro 9 a.m. Tapos sasabihin ng mga tao, nako, 9 a.m. pa lang, lasing na ito mga. Diba? Ang aga masyado magsimula.
Pero ngayon, magsasalita si Peter patungkol dun sa nangyari. Kaya ang ating topic for today is already but not yet. Because the already and not yet is kingdom theology. It is a theology. Okay? Theology means the study of God. Amen? And when we study principles, okay, because already but not yet is a principle, is a kingdom principle, kailangan nating maintindihan ito para masagot natin yung mga questions na why. Okay? So sa buhay natin, marami tayong questions. At karamihan sa question natin is what? Tama? Ano? Details. Lagi natin hinihingi yung details. Na minsan, namimiss natin, na siguro, kung nagtanong tayo ng why, mas maintindihan natin. Kasi minsan pag details, anong nangyayari? Nagre-react tayo according dun sa details. Without understanding kung bakit yun yung details. Diba? Hindi tayo nagtatanong ng bakit minsan eh. Gusto lang natin ano, or kailan, or saan, or siguro, at the end, tatanungin natin paano. Pero never tayo, or minsan lang tayo nagtatanong, bakit? Okay? Kasi yung bakit, yun yung pinakamahirap na sagutin eh. Diba? Kasi pag nagtanong ka ng what, masasagot mo agad eh. Alam mo yung mga details eh. Diba? Ano to? Diba? Pag may nabasa tayo sa Bible na isang bagay na hindi natin maintindihan, so anong ginagawa natin? Nag-research tayo ng patungkol doon. So details yung ano natin. Kaso ang details is presupposition. Hindi natin tinatanong, bakit muna? Bakit muna? Okay, so mamaya na tayo. Basahin muna natin yung ating text ngayon sa araw na ito. Medyo mahaba, pero bear with me dahil marami tayong matututunan ngayon. So hindi tayo masyadong sabihin na natin tututok sa mga details ng babasahin natin. Pero magagamit natin yung babasahin natin para doon sa theology ng already but not yet. Okay? Maliwanag ba yan? Naintindihan yung sinasabi. Okay, basahin natin. Peter's sermon, Acts chapter 2, simula tayo sa verse 14 hanggang 47. Okay, nasa chat na natin kung gusto nyo basahin para hindi nyo natin sa Bible. Okay, i-zoom nyo na lang para mas makita nyo. Okay, hinati ko siya sa 4 para mas malaki yung letters. Okay, ako na magbabasa para maliwanag. Okay, Peter's sermon. But Peter, standing up with the 11, okay, so 12 disciples, alam na natin si Judas, nagpakamatay, tama? Okay, so 11 na lang dapat sila, pero may pumalit kay Judas. Okay, so 12 na ulit sila. Raised his voice and said to them, Men of Judea, and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and heed my words. For these are not drunk, as you suppose. Okay, sagot na yun sa tanong. Kung mga lasing mo itong mga to. Since it is only the 3rd hour of the day. Okay? Para alas 9 pa lang ng umaga, 3rd hour of the day pa lang. But this is what was spoken by the prophet Joel. Okay? Itong masusunod na basahin natin, nakasulat sa Joel, chapter 2. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. And on my manservants and on my maidservants I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. I will show wonders in heaven above and in signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood, before the coming of the great and awesome day of the Lord. It shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Verse 22. Men of Israel. Okay. So una, nagbigay muna siya ng verse sa Old Testament. Okay. Dahil ang mga kausap niya ay mga Hudyo. Okay. Men of Judea. Okay. So, ngayon ay dinadirect niya ulit yung pakikipag-usap sa mga Hudyo. Kaya sabi niya rito, verse 22. Men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth. Okay, nagsimula sa Old Testament, kaya pumunta na ngayon siya kay
Jesus. Okay? Jesus of Nazareth, a man attested by God to you by miracles, wonders, and signs which God did through him in your midst, as you yourselves also know. Him, okay, Jesus Christ, being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, have crucified and put to death, whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be held by it. For David, ngayon, bumabalik na ngayon siya kay David, sa Old Testament na ulit, says concerning him, sa Psalms na mas mabasa natin, I foresaw the Lord always before my face, for he is at my right hand, that I may not be shaken. Therefore, my heart rejoiced and my tongue was glad. Moreover, my flesh also will rest in hope, for you will not leave my soul in Hades, nor will you allow your Holy One to see corruption. You have made known to me the ways of life. You will make me full of joy in your presence. Men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. Okay, ngayon, i-compare niya ngayon si David kay Jesus. Na si David is dead, nilibing, at alam nating lahat, parang sinasabi ni Peter, na siya ay nakalibing kasi marong libingan. Okay? May tomb. Therefore, being a prophet, okay, ngayon si David ay tinawag ng prophet. Okay? And knowing that God had sworn with an oath to him that of the fruit of his body, according to the flesh, he would raise up the Christ to sit on his throne. He, foreseeing this, okay, he, dito si David, okay, foreseeing this because he is a prophet, spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God has raised up, of which we are all witnesses. Therefore, being exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he poured out this which you now see and hear. Okay, yun na. Dinala niya na sa present. Okay, itong nangyayari ngayon, ito yung sinasabi ni David na mabubuhay, na magmuli ang pinatay niyo na si Jesucristo, si Christ. Okay, at kapag siya ay umakyat sa langit, he will pour out the Holy Spirit. Ito na yun. Okay? Verse 34, for David did not ascend into the heavens, but he says himself, the Lord said to my Lord, sit at my right hand, till I make your enemies your footstool. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Now, when they heard this, they were cut to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Okay? Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is to you and to your children and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. Okay, last part from verse 40. It is about na sa church ng Acts. Okay, a vital church growth. And with many other words, he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. Then those who gladly received his word were baptized. And that day, about 3,000 souls ang nadagdag. Okay, were added to them. Nung araw lang na yun, one day, 3,000 persons were saved. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Now all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods, and divided them among all, as anyone had need. So continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Amen? Glory to God. Napakaganda nung talaga isa sa mga favorite ko ang Acts chapter 3.
actually. Bukod sa Matthew 6 at sa Romans 8. Yan yung mga favorite ko mga chapters eh. Pero yung Acts chapter 2 kasi is napaka-kumpleto. Okay? Dahil nandito yung promise ni Jesus Christ. Nandito yung prophecy about Jesus Christ, the fulfillment of the prophecy on Jesus Christ, and the fulfillment of what Jesus Christ said. Di ba kung ano yung sinabi ni Jesus Christ na fulfill sa Acts chapter 2? At hindi lang na fulfill, pinaliwanag pa. Di ba? At ang nagpaliwanag si Peter. Sino ba si Peter? Anong klaseng disciple si Peter? Pag kinumpara natin siya sa ibang mga disciples. Siya yung paborito? Hindi. Actually, wala namang favorite si Jesus Christ. Pero meron lang kagaya ni John na laging nakasandal, laging katabi, laging nakakubay. Kahit pag tingin natin sa painting, laging katabi. Si John yun, hindi yun si Peter. Si Peter, yung madal. At hindi lang madaldal, matanong. Okay. Curious. Okay? Tapos pag may tanong din si Jesus Christ, siya yung unang sumasagot. Pero siya yung ready siya na mayroon lang siya nasasabi. Amen? Na I believe Jesus Christ respected this. Di ba? Dahil maalala natin nung nagtanong si Jesus Christ, di ba? Who do you say I am? Di ba? Una, sabi, anong sinasabi ng mga ibang tao patungkol sa akin? So iba-iba, may prophet, di ba? Di ba? Pero nung tinanong niya directly, who do you say I am? Ready yung sagot ni Peter na you are the Christ, the Son of the living God. Kumbaga, pero at the same time, sinabihan niya rin si Peter na, get behind me, Satan. Yung exam sa kanya that you are the Christ, sinabihan din ni Jesus Christ na get behind me. Amen? But I believe that Jesus Christ respected Peter because he knows how to ask questions. And I believe, kahit ako, I respect people na nagtatanong. Kasi yung mga tao nagtatanong, nakikinig. Di ba? Kasi yung mga taong lumilipad yung pag-iisip habang nagtuturo ka, walang tanong yun. Tatanggapin lahat ng marinig nila. Kasi busy sila eh. Busy sila sa yung isip nila, busy. Ano bang lulutuin ko mamayang gabi? Nababa ko ba yung rice cooker? Yung mga ganyan. Natanggalin ko ba sa saksakan yung plancha? Diba yung mga tanong na ganyan? So wala nang ibang tanong yan kasi marami na silang tanong sa isip nila. Pero yung tao talaga na nakafocus doon sa pag-aaral natin, curious siya na maintindihan kung totoo ba talaga sinasabi ni Pastor. So, itetest niya ngayon. Okay? Kahit ako, matanong ako eh. Sa sobrang tanong ko nga, sinabihan ako na dapat di kayo nagtatanong kasi parang hindi kami nagtuturo sa inyo. So ako naman, what? Di ba? Kasi kailangan natin ng tanong. Kailangan natin ng sagot. Amen? Dahil maraming bagay sa buhay natin na kaya we are failing because people are not answering our questions. So kung yung tatlong Or ni Jesus, kung hindi man ibang tao, we ourselves cannot answer the questions we are questioning. Nalala ko sa Dubai, Pastor, bago pa lang ako ma-attend. Siyempre, yung sobrang kuhaw sa information about sa Jesus. Kaya dati mong tanong, tapos merong isang parang matagal nang may kuma-attend ng Bible study. Sinabi mo na ako. Yung mga tanong mo, it's not making sense na parang... That's why hindi ko alam eh. Kaya nung tatanong after, parang ako. Natahimik na ako yung matin. Yun nga, kasi dinadownplay natin kung may mga nagtatanong. One, because siguro, mahirap yung tanong, hindi nila kaya sagutin. So, one way para maligtan, iwasan nila yung mga tanong, i-ignore na lang nila or sasabihin nila na you are, parang ginugulo mo yung pag-uusap dahil sa tanong mo. Pero, it is how our mind are made. We ask questions. Di ba? That's why we go to school. Because we need to answer the questions. Kahit bata pa lang may mga tanong na yan. Kaya nila kailangan pumunta sa eskwela, hindi lang para matuto, kundi para masagot yung mga tanong nila. So if we ask questions, and the person who should answer our questions can't answer them,
Sino mo ang problema? Yung nagtatanong. Ay, syempre. Kaya kanina, sa Metro Trail. Diba? Mas magiging confused ka na. Lalo ka bang magiging confused because ang mangyayari sa'yo, ikaw mismo magpipresuppose ng sagot dun sa tanong mo. Kaya nga may mga responsibility ang mga pastor. Mabigat ang responsibility ng pastor, ng mga nagtuturo, mga teachers. Why? Because kailangan tama yung sasabihin namin. Because if we give wrong information, wrong presuppositions, wrong bias, na just because mas madaling sagot yung sagot ko, hindi na ako kailangan mag-aral or magpag-aralan yung Greek or yung Hebrew, kung ano na lang yung tinuro sa akin dati, yun na lang ulit yung sasabihin ko. Mas madali yun. But that is not taking responsibility. Bakit? Kasi pag tinanong ko, Pastor, bakit ito tinuro mo? Kasi ito yung tinuro sa akin ng pastor ko dati. Pinapasa mo lang yung responsibility, which is wrong because the responsibility is now yours. Amen? Kaya nga, kahit ako, I prefer listening sa mga taong matatalino. Namimili na ako ng pinapakinggan ko ngayon. Kasi dati, dahil syempre, sabihin na natin kulang ka pa sa kaalaman, para kang sponge na lahat na lang, sige, papakinggan mo para lang masagot yung mga tanong mo. Pero now, because I have a deeper responsibility, I have something na mas mabigat, okay? Na kailangan kong tayuan. Hindi na ako pwede basta-basta makinig kung kani-kanino lang. Tama yung napakinggan ko kanina, dalawang kaibigan. Siguro nag-disciple yun. Nung una sabi niya, kung ikaw ay nawawala, basahin mo ang Biblia. At saka sabi naman yung isa, mayroon bang perfect na panampalataya? Saan nyo narinig yun? Sa thread? Sa thread, dalawang magkaibigan. Akala sana i-invite nyo na. Italiano, Pilipino? No, Pilipino. Pilipino rin. Nagdi-disciple sila, inaano yung kaibigan niya siguro. Gusto ko rin, pero ako'y lalabas na. Pero pinapakinggan ko yung yung una sa discussion. Mayroon ba ang perfect na panampalataya? Kaya gusto ko hindi naman perfect yung yan, ay magandang pundasyon. Itong pag-aaralan natin, sakto sa tanong niya. Meron bang perfect na pananampalataya? Ayun, sabi ko, ayun na, ang gusto kong kung alam mo na ikaw ay nawawala. Maganda yung pinag-usapan, maganda yung tanong, kasi yung tanong is actually akmang-akma sa pag-pinag-aaralan natin ngayon. Amen? Because it is a theology that helps us how to answer those type of questions. Kagaya na meron bang perfect na faith na pananampalataya? Diba? Kasi nga, ito yung pinipreach ni Peter. Okay? Ito yung pinapaliwanag ni Peter. Na merong mga bagay, okay, na naganap na. Pero may mga bagay na kailangan pang mangyari. Kaya nga, we have faith because we have a blessed hope. Diba? Without the blessed hope, diba? Ano yung aasahan mo for the future kung nasa iyo na lahat ngayon? This is the already but not yet. Not yet. Diba? Kaya nga, nagsimula siya kay Joel. Okay? Ano yung kay Joel? Anong ginawa ni Paul? Okay? Doon muna siya sa recent na oldest prophecy. Yung recent na nangyari is about the Holy Spirit, but that was older than what David said. Okay? Pero dahil mas mahalaga, okay, na makita muna ng mga nakikinig kung ano yung nangyayari, yun dun muna siya nagsimula. It is about the pouring of the Holy Spirit. Kung kanino ba ito ipo-pour. Okay? Kaya nga, though, kung titingnan natin, ang sagot ni Paul is yung sagot sa tanong na what. Kasi puro details ang ginawa ni Paul eh. Pag binasa natin yung prophecy ni Joel, details. Kung ano mangyayari, kung kanino, kung kailan, diba? At kung paano, diba? Details ang nangyari. Okay? Pero at the end, maintindihan natin, but why? Bakit kailangang mangyari? Diba? Yun ang mas mahalagang tanong. Okay? Kaya nung sasagutin na yung
Why? Kanino siya pumunta? Kay David. Kaya sabi nila, yan ang sermon ng pastor kanina. Okay. Oo. David. Sakto hindi na sermon natin yan. Kay David. Bakit? Okay? Because David is a sabihin na natin, someone that represents Jesus Christ. Okay, kaya tinatawag si David na the man after God's own heart. Not just because hari siya, but because talagang priority niya ang Diyos sa lahat ng mga desisyon niya, sa lahat ng mga ginawa niya. But, ang hindi natin alam, prophet din pala si David. Marami sa atin hindi natin alam. Kasi we treat Psalms as parang novelty book. Sabihin na natin. Pag ang Kristiyano nagbasa ng Psalms, di ba? Pampakalma, di ba? Mga kanta to eh. Kasi alam natin mga awit to eh. Di ba? Or ginagawa natin kanta. But we don't see the book of Psalms as a prophecy book. Pero maraming prophetic chapters ang book of Psalms. Okay? Marami ring theological, di ba? Psalms 82 that talks about the unseen realm, di ba? Psalms 82. Na theological yun because it talks about the spirit realm na hindi natin maintindihan. Pero dahil we treat the book of Psalms as a novelty book, nalalagpasan natin yun. When, in fact, Psalms can answer our whys. Yung mga tanong natin na bakit. Yun ang ginawa ni Peter. Di ba? Kung isipin natin, paano dumating dito si Peter? Na ganito, kaganda yung pagpapaliwanag niya. Dahil marunong siya magtanong. Matutuloy. Di ba? Sa lahat ng 12 disciples, siya yung unang nag-preach. Nakakita niyo ba yun? Pero kung titingnan din natin, may kita rin natin yung humbleness ni Peter dahil hindi si Peter ang actual na leader nila. Sino yung Peter nila? Sino yung leader nila? Napag-aralan na natin ito sa Acts 15, doon sa Jerusalem Council. Hindi si Peter ang leader. Doon sa Jerusalem Council, siya rin yung una ng salita. Pero may kita natin, yung kapatid ni Jesus Christ, siya ang naging leader ng apostles. Dahil siya yung nagbigay ng talagang commandment, ng details about the answer to the questions ng mga sa church ni Paul. Okay? Pero may kita natin dito, na yung paliwanag ni Peter, it answers the question why. Hindi siya tumigil kay Joel eh. Hindi siya tumigil sa details. Okay? Na kaya kayo nagtatanong kung bakit lasing yung mga tao, kasi this is the Holy Spirit. Because this is the manifestation of the Holy Spirit na binabanggit sa Joel na alam niya yun. Kasi ang mga Hudyo, sinasaulo nila yung mga verses eh. Bata pa lang sila, nilalagay nila sa mga noon nila, tapos sinasaulo nila yun. Tapos, inaano nila yun, binabanggit nila yun. So kapag mature na ang mga Hudyo, marami silang alam ng verse. O kaya kahit sabihin natin na si Peter, hindi mo yan makukumpara kay Paul kasi si Peter, mangingisda lang yan. Si Paul talaga nag-aral. Mali rin yung ganung way of thinking kasi lahat ng Hudyo marunong sa salita ng Diyos. Diba? Minsan meron din tayong pag-iisip na kapag ancient na mga tao, mas matalino tayo. Diba? Hindi nga natin alam kung ano yung... Hindi natin alam kung ano yung Masoretic sa Septuagint, di ba? Sila alam nila yon. Alam nila na may Hebrew Bible, alam din nila na may Greek Bible. Tayo hindi natin alam yun, basa lang tayo ng basa ng Bible, hindi natin alam. Magtataka tayo, bakit kaya yung NIV ito sabi? Pero sabi ng King James ito iba. Tapos magsisimula na yung mga debate na, peki yung Bible nyo kasi iba-iba yung translation. Kasi nga hindi tayo nagtanong kung why, kung bakit magkaiba. Kung saan translation ba kinuha yun? Paano ba siya tin-translate? Anong words yung ginamit? Diba? We never ask that question. Diba? Na kahit siguro sa atin na hindi tayo pupunta sa mga ganong malalalim na katuruan ng Biblia, nakakontento na tayo. Pero it doesn't answer our questions. Yun ang problema. Kapag nakontento tayo sa kahit walang sense na mga sagot, di ba? Hindi na tayo magtatanong. Or, kapag ayaw sagutin yung mga tanong natin, darating yung time, hindi na tayo magtatanong. Huwag na, para hindi makuha ka. Kaya, the easy answer, but complete answer, is already, but not yet.
Ano yung already? Okay? Because this is the principle of the kingdom of God. The kingdom of God is at hand, sabi ni Jesus Christ. Ang ibig sabihin ng at hand? Sa Matthew 4:17. Ano yung, pag sinabing at hand, ano yung hand? Kamay. Pag at hand, maabot mo na. Okay? Nandyan na. Bakit nandyan na? Kasi nandyan na si Jesus eh. Pero kailangan mo na mamatay ni Jesus. Kailangan mo na siyang ilibing. Kailangan mo na siyang mabuhay na magmuli. At kailangan niyang pumunta sa hell. Diba? Kailangan mo sa hell. Kailangan niya mamatay eh. Kasi kailangan niyang patayin yung kamatayan. Kailangan niyang matalo yung kamatayan. Bakit? Hindi siya pwedeng mabuhay na magmuli hanggat hindi niya tinatalo yung kamatayan. Okay? Kaya siya nabuhay na magmuli at umakyat sa langit at pumupo sa trono. Kung hindi nangyari lahat ng yun, okay? Walang kingdom. Okay? That's why we can enjoy kingdom dahil nangyari ang lahat ng yun. Okay? And what is the kingdom? The kingdom is this. When the Holy Spirit comes. Pinag-aralan natin last week, last 2 weeks, na mahalaga ang baptism of water. Okay? Mahalaga ang ating pagtanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas. Okay? Pero mahalaga rin, mas mahalaga actually, ang banal na Spirito, the baptism of the Holy Spirit, because it lets us enter into the kingdom of God. Amen? At yun yung pinapaliwanag ni Paul. Okay? Ngayon, the answer why, okay, is what happened to David. Okay? Okay? Na ang point ni Peter, okay, is Jesus Christ. The why of everything is Jesus Christ. Okay? Because Jesus Christ is the way, the truth, and the life. When we ask anything, we come back to Jesus Christ. Why? Because He is the way. Okay? Why Word? Because He is the truth. Okay? Why receive Him in our life? Because He is life. When you go back to David. Diba? So bakit na ginamit si David? Because si David yung nag-prophesy ng patungkol yun. The problem is, the prophesying of David was not seen as a prophecy. Ang basa ng mga Hudyo sa sinabi ni David, si David mismo yung mabubuhay na magmuli. Kaya inaabangan nila is someone who is a fighter. Yung lalaban sa mga Romans. Yun ang inaabangan nila. Na sinasabi ni Peter, hindi pwedeng mangyari yun. Kasi si David, alam natin na hanggang ngayon nakalibing pa rin siya. Pero si Jesus, punta kayo sa libingan ni Jesus Christ, wala nang laman. Di ba? Kapag ang isang libingan ng panahon nila, okay, parang sa panahon natin ngayon, di ba yung mga mausoleo? Anong ginagawa sa mga mausoleo? Wala nang mga coffin dun eh. Kasi di ba, kadalasan sa mga mausoleo, isa lang yung nalagyan ng coffin. Tapos kapag naging buto na yun, kukunin na yung mga buto, ilalagay sa box. Tapos yung box ilalagay sa pader. May butas yung pader. Ilalagay doon, tapos lalagay na ng pangalan. Okay. Hindi ko alam kung ilang taon or hindi ko trabaho. Pero alam ko gano'n yung lang yung manure. ano yung manure? Manure. Di ba yung mga buto-buto? Hindi, yung manure yung na-flesh na yung carcass. Inherited yan ang mga Gano'n. Pero nung panahon nila, parang gano'n din. Pero ang ginagawa nila is, mayroong higaan na bato. Okay. Okay? At doon nila papahigain yung patay na nakabalot. Para sa Muslim mummified. Pero hindi siya mummified kasi nag-aangas din yun. Ang naiiwan is yung buto. Kaya nila pinabalot para hindi nila hahawakan yung mismong body o yung mga buto-buto. Para pag kinuha nila kasama yung tela, ipapasok na nila yun sa lalagyan, sa banga. Banga yung ginagawa kasi wala pa naman mga box nun. Banga. Tapos yun yung ilalagay nila dun sa mga butas sa pader. So by family, okay, kung mayaman yung pamilya, meron silang sariling ganun. Doon nilalagay. Kaya nga, nung si Jesus Christ na buhay na magmuli, anong naiwan? Yung kanyang Buto. yung kanyang sapin.
Yung ano lang, yung damit, yung binalot lang sa kanya. Yung pinambalot lang sa kanya. Yun lang yung naiwan. At hindi lang naiwan, kundi nakatupi ng maayos. Di ba? It is to show na talaga. Kaya maraming naniniwala na yung sa Torino, pero nandiyan naka-display yung Shroud of Turin. Hanggang sa panahon natin ngayon, maraming naniniwala that that is the actual shroud of Jesus Christ. Maraming, mahaba, pwede ko ipaliwanag sa inyo pero mahaba tayo. So next time, gusto nyo pag-aaral. Maraming naniniwala that that is the actual shroud of Jesus Christ. Though, artifact siya ng Katoliko, sabihin na natin. Pero maraming Pentecostal Christians or Charismatic Christians na pinag-aralan nila yung Shroud of Turin scientifically, geographically, historically, it is, sabihin na natin, 90% accurate. That was the actual shroud of Jesus Christ. Okay. Dahil yung way kung paano na ilipat yung image dun sa shroud, hanggang sa panahon natin ngayon hindi kayang gayahin. It is a supernatural way of taking picture. Kasi lumipat yung image. Lumipat yung image. Yung sabihin, merong isang napakalakas na energy na liwanag. Okay? Nung time na nabuhay yung nakabalot doon sa shroud na yun, merong isang energy, liwanag na malakas, na dahil doon sa liwanag na yun, lumipat yung image niya doon sa shroud. Okay. So yun yung short, sabihin na natin, explanation of the long explanation. Marami pang explanation na historical, geographical, kung bakit sila naniniwala na. Okay? So yun yung explanation naman ni Peter, okay? On why it is important for the Holy Spirit to come. Not just on the believers, but for everyone. Amen? Starting from the Jews to the Gentiles. Okay? Because mali kasi yung pagkakaintindi nyo. Hindi kasi kayo nagtatanong kung bakit. Ang tinatanong nyo lang is the details. Okay, so ang sagot sa details nyo, si David, kala nyo si David yung mabubuhay. Hindi si David, ito na nga, si Jesus Christ na nga. Okay? Siya yung binigay sa atin. Siya yung namatay sa krus at kayo ang nagpapatay sa Kanya. Yung bibigat na mga sinasabi ni Peter. Kasi bakit mabigat? Kasi the whole of their life, mali pala yung paniniwala nila, yung pagkakaintindi nila. At bakit mali? Kasi hindi sila nagtanong ng why. What lang ang tanong nila? Okay? At again, bakit ito nasagot ni Peter? Because of the Holy Spirit. Amen? Before, di ba? Kaya ang daming tanong ni Peter hanggang sa last moment, sa dami ng tinuro ni Jesus Christ, pinutol pa rin niya yung tenga nung humuli kay Jesus. Di ba? Lumaban pa rin siya. Pinapakita na nga ni Jesus na hindi natin kailangan lumaban, pero at the end, lumaban pa rin siya. At the end, imbes na ipakita niya na nandito ako para kayo, sinasabi, hindi ko kailangan yan. 3 times. Di ba? Pinagkanulo niya si Jesus Christ 3 times. Mabigat yun. Siguro kung ako yung kaibigan, kung kaibigan tayo, di ba, Nay? Kung kaibigan tayo na yun. Parang ayaw niya. Tapos, may kumausap sa inyo na may utang pala ako sa kanya. Hindi ko kaibigan. Kasi sabihin nyo, hindi ko kilala yun. Diba? Binawi mo. Magtatampo ako kay nanay, sabihin. Ay, sinabi niyo po, hindi niyo daw ako kilala. Kasi sinabi niya, may utang daw ako sa kanya. Diba? Sabi mo, magkaibigan tayo. Dapat sinabi niyo kilala niyo kasi kayo na nagbayad ng utang ko. Di ba? Mabigat yun para sa magkaibigan na paano pa kung tawag niya Lord and Master, ang tawag niya kay Jesus Christ. Di ba? Teacher. Di ba? Mabigat yun. Pero because of the Holy Spirit, nasagot niya yung question na why. Amen. Ngayon, ang nangyari, dahil sanay ang mga Hudyo, na ang tanong nila is what din, ang tanong pa rin nila, what pa rin. Di ba? Anong tanong nila? Diba?
Okay? They were cut to the heart. Doon sa sinabi ni Peter, bigat na sinabi ni Peter, mali yung pagkakaintindi nyo. Mali yung pagkakabasa nyo. Okay? Na-misunderstood nyo si Jesus. Kayo ang nagpapatay sa Kanya. Bigat nun. Okay? So, they were cut, okay, to their heart. Kaya tinanong nila si Peter. Anong tanong nila kay Peter? What shall we do? Wala. Pwede? Wala na. Madilim ba? Kasi nakakatawa. Nawala yung ilaw. Wala yung nasa gitna. Tagilid na eh. Hindi pa na-install. Okay, so ang tanong nila is what pa rin? What shall we do? Okay. Details pa rin ang hinihingi nila. Okay? Pero, ang sagot naman ni Peter is doon sa how. Ano yung mga kailangan yung gawin. Okay. Kasi nga, nasagot na naman niya yung question na why. So, punta tayo ngayon doon sa principle, the theology of already but not yet. Bakit natin sinabi that the kingdom is already but not yet? Okay? Kung ang nangyari sa panahon nila is dumating na ang Holy Spirit. So ano yun? Already. Diba? But not yet because hindi pa complete. Diba? Yung gift of the Holy Spirit, yun pa lang ang dumarating. Okay? Yung ano pa lang, yung gift of tongues pa lang. So meron pang darating na gift of miracles, gift of healing, diba? Gift of teaching, gift of preaching. Isimula na kay Peter. Isa-isa nang lumalabas. So ibig sabihin nun, already but not yet. Okay? That is about the movement of the Holy Spirit, how the Spirit poured out. Sabi nga rito, at Pentecost, the Holy Spirit was poured out on all flesh, as Peter declared in Acts 2:17, what the prophets foretold has now come. Tongues of fire, rushing wind, okay, marks the arrival of God's presence dwelling within His people. So already, nandyan na ang Holy Spirit. Okay? But not yet. Dahil meron pa. There is more. Meron pang darating pa. Okay? Mas marami pang gifts na pwede nating diba? Madagdagan kung ano yung gift na meron sila. Amen? And syempre, because of the movement of the Holy Spirit, more people pa ang dumadagdag. Isipin nyo, 3,000 in one day. Di ba? Ilang years na tayo sa Bergamo? Nakaka-3 na ba tayo? Di ba? Magti-3 na. Plus Hindi, yung 3 persons. Kaya napakahalaga nung blessed card natin. Di ba? Ito ang tuwa sila, PJ, tsaka si Mama E. Minessage nila ako. So, I'm glad na sinishare mo yung blessed card. Pero paalala mo sa kanila na kailangan nilang ipag-pray yung sinulat. Tsaka kailangan nilang isulat, ha? Sabi ni Mama. Kailangan nilang isulat bawat name. 5 names lang naman, di ba? So, dali lang po, di ba? Kasi hindi naman kayo maglalagay ng 5 names na hindi nyo kilala. Yung kilala nyo lang talaga. Tapos, di ba, yung B, ano yung B? Blessing. Di ba? Nasabi ko sa inyo, pag-pray natin sila. Tapos kakain tayo kasama nila, tapos tutulungan natin sila. Di ba? Sabi nga ni Kim, na pinapanood ako na podcast ni Gary V. Ang guest niya si Kim Atienza. Si Kim Atienza is siyempre pamilya ng politiko yun. Pero hindi siya naging mayor, naging councilor siya. Pero buong buhay niya, religyoso siya. Katoliko sila. Sabi niya, simula bata siya, best friend niya si Jesus. Lagi siya nagpipray. Pero dahil best friend din ang treatment niya. Pag kailangan niya lang yung best friend niya, saka lang siya magpipray. Pero pag hindi niya na kailangan yung best friend niya, kung ano-ano na yung gagawin niya. Kung ano yung gusto niya. Best friend lang eh. Kaya kailangan niya dumating na si Jesus Christ maging Lord and Savior niya. Kasi pag Diyos mo na, kailangan mo nang sundin. Pero hindi siya in-evangelize. Yan ang pagkakaiba sa kanya. Okay? In-evangelize siya ng mga Kristiyano without words. Kasi, Paano?
Okay? Nung nasa TV na siya, nung naging host na siya sa TV, kasama niya sa morning show ata yun, si Rica Paralejo at saka si Donita Rose. Na nung time na yun, Kristiyano na si Donita Rose at si Rica Paralejo. Nagkaroon sila ng team building. Sabi sa team building, diretsahin nyo yung mga kagrupo nyo. Sabihin nyo kung anong gusto nyo. Without any, na huwag kayo mahiya. Basta kung anong gusto nyo sabihin nyo. Sabi niya, dindiretso niya si Donita Rose at si Rica Paralejo. Alam ko mga born-again Christian kayo. So never nyo kung kakausapin about Jesus Christ. Never nyo kung kakausapin about Bible verse. Dahil alam ko na yan. Sabi niya. Huwag nyo kong i-evangelize dahil tatakwil ko kayo. Parang gano'n ang sinabi niya. So all throughout the year, never nag-evangelize si Rica Paralejo, si Donita Rose. Pinakita lang nila kung paano maging Kristiyano kay Kim Atienza. Dumating yung time, okay, nabagsak na si Kim Atienza. Siya mismo yung tumawag sa dalawa. Sabi niya, kailangan ko na kayo ngayon. Okay. Nakita ko yun na, kasi nakita niya mga pinagdaanan ni Donita Rose sa asawa eh. Tapos yung pinagdaanan ni Rica Paralejo na kinwento sa kanya, alam ko na kung sino papakasalan ko. Sino? Si ganito, si ganito. Paano mo nalaman? Pinakita sa akin ni Jesus Christ sa panaginip. Tinawanan niya ni Kim Atienza. After 1 year, naging natagal, grooms, Men's group. Yes, man. parang best man nata siya. Tapos yung sinasabi ni Rica Paralejo na mapakasawa, yun yung pinakasalan niya after 1 year. Okay. So alam ni Kim Atienza na totoo yung pananampalataya ng dalawang kaibigan niya. Kaya yung unang-unang tinawagan niya na nagka-problema siya, never siyang in-evangelize, pero na-convert siya. Dahil pinakita nila kung paano maging tunay na Kristiyano. So mismo tumawag, sabi, pwede bang isama mo yung pastor mo? Kinanong pa niya talagang diniretso. Kailangan ko nang may makakausap. At that time, nung nagkausap sila, nag-lunch sila, tinanggap niya si Jesus Christ for the first time as Lord and Savior. Naiba na. Kasi nga dati best friend lang eh. Di ba? One way lang. Ano lang yung kailangan ni Kim Atienza. Ngayon, dahil Lord na, di ba? Diyos na. Okay? So ano pa yung already? Okay? The promise fulfilled. May mga promises, di ba? Sa prophecy na fulfilled lahat yon. Okay? Ano yung mga prophecy about Jesus Christ raising, being exalted, di ba? Pero, not yet. Bakit not yet? Kasi babalik pa ulit si Jesus Christ. Okay? Marami pa tayong future hope. Okay? Ganon din sa atin. Tayo ay mga mananampalataya na. Tama? Tayo ay tumanggap na sa ating Panginoong Yesus. Tayo ay tinatakan na ng banal na Espiritu. Maaari tayo ay nakaranas na rin ng baptism of the Holy Spirit. Okay? And then we say, we are already in the kingdom of God. Okay? But not yet. Because this world na sinasabi natin that this is the kingdom of God, okay, ay babaguhin pa ulit. May new heaven and new earth pa. So meron pang mas magandang lugar dito. So kung ano yung inaasahan natin na maranasan na natin dito na, ay dahil Kristiyano na ako, dapat perfect na lahat. Okay? Ay dahil because I am with Jesus Christ, I am free from hardships, I am free from sakit, I am free from oppression. Hindi totoo yun. Mali yun. That is wrong theology kasi naghihirap pa rin tayo eh. Kasi nagkasakit pa rin tayo. Di ba? Kasi kung hindi tayo kukunin ni Lord bago tayo mamamatay pa rin tayo eh. So not yet. But we have faith because we have the already. Di ba? Kaya nga when we pray, we think kapag hindi nasunod yung prayer natin, that God doesn't answer our prayers. Napaka-selfish na prayer nun, di ba? Because we are not God. We don't actually deserve whatever we have
It is by grace, actually. Diba? Kung umabot man tayo sa edad natin, kung anong edad natin, di ba? It is by grace because hindi tayo ang nagde-decide kung gigising ba tayo bukas, kung makakapagtrabaho ba ako bukas. We don't decide that. Di ba? Pag nagkasakit ka, kung gagaling ba yung may sakit. Actually, meron kami pinag-pray na kaibigan namin, na I understood the theology that the ultimate healing is death. Hindi, maraming ayaw tumanggap doon. Oo, dahil malungkot yun eh. Malungkot yun. Ayaw natin tanggapin yun. Ang gusto natin is yung gagaling, nababalik siya sa dati, di ba? Para makasama natin siya hanggat buhay tayo. And that is so selfish on our side. Because that is not about them. That is not about God. It's about what you want. The theology of God, pinabasa ko nga sa kanya sa Isaiah, that God wants His people to be with Him. Bago pa sila bumagsak, hanggat nasa kalagayan sila, nakasama ko sila. Kukunin ko na sila. Mabasa natin sa Isaiah. Okay? Kukunin ko na. Because the hope of God is not for now. It's for the future. Tayo, our hope is for now. But if we change our theology, if we change our way of thinking, sabi ni Jesus Christ, repent. Repent means change your way of thinking. Don't think of now, think of the future. Then you can understand that the ultimate healing is death. Ano sinasabi natin? Pag nahimasmasan na tayo. Diba? Kasi syempre malungkot naman talaga pag namatayan tayo. Tanggapin na natin. Ako talaga. Hanggang ngayon, malungkot ako dahil kay mama. Pero pag nahimasmasan na tayo, we think they are in a better place. Lalo na kapag alam natin na tumanggap sila sa ating Panginoon. Kaya yun talaga ang mission natin for them to receive Jesus Christ as their Lord and Savior and have faith in God. Para sigurado tayo that they will go to the Lord kapag namatay sila. Yun dapat ang gawin natin. Yun dapat ang priority natin. Okay? Kaya nung may pinag-pray kami, di ba, inanoint ko siya with oil. And for the first time, nakita ko siya na napaka-at peace niya. Sabi nung asawa niya sa kanya, Dad, nakikita mo na ba yung mga angel? Na kami napatawa kami. Kasi nga, ang prayer niya is talagang gumaling siya, which is we understand that that is also our prayer. Gusto rin namin mangyari yun. But also, we ask for the will of God. We pray for God's will. Above everything else, we ask for the will of the Lord. Kasi nga, bakit ko nasabi yun na at peace siya? Kasi before that, talagang galit na galit siya. Iba talaga yung mukha niya. Kasi nagalit siya, dumating yung mga nurse, pinalitan yung yung mga cherotol niya sa likod. Eh dahil mabalahibo siya, masakit eh. So talagang pinapalayas niya yung mga nurse, talagang galit na galit siya. Pero at the time after na siya ay maanoy, yung peace of the Lord, talagang gusto ko rin siyang tanongin kung ano nakikita niya at that time. Pero hinayaan ko na lang. Hinayaan ko na lang. And after 1 week na, namatay siya. I was at peace. I had peace. Because I saw the peace in Him. Amen? Saka sinabi niya Siya mismo nagsabi. Kasi before namin pag-pray, ang sinasabi niya, ay Deo, mag-ano pa tayo. Maglalakad pa tayo sa garda, mag-gelato pa tayo, mamasyal pa tayo. Kasi kaibigan talaga namin sila. Pero after that, hindi niya na binanggit yun. Kasi nga, siguro alam niya na rin. Pero I believe naman. Sabi lang niya, I invest kung ano mang mangyari. Wala na siyang maihiling kasi binigay na ng Diyos sa buhay niya na may pamilya siyang maganda, mayroon siyang So, ano pang hihiling niya? So when we understand the principle of already but not yet, it can answer our questions and even the hardest questions that we have.
Na kaya mahirap. Hindi kaya yung justification ng mga nagpapakamatay. Hindi. Iba kasi ang justification ng mga nagpapakamatay. Actually, yung already but not yet, hindi ito pag-iwas sa responsibility. Okay? Because merong not yet pa eh. Yun naman. Meron ka pang inaasahan eh. Ibig sabihin, you are acknowledging what we have right now, but also acknowledging that there will be more. Kaya meron mga bagay na hindi pa natin kayang alamin o sagutin sa panahon ngayon. Because there are so much more in the future. Kung bibilangin natin yung mga taon, from the start of the Bible, ilang 1,000 years pa lang. Di ba? Compared to eternity. What is 6,000 years compared to eternity? Di ba? That's why napakahalaga maintindihan natin the principle of already but not yet. Sabi rito, the early church in Acts 2 lived in the tension between already and not yet. Diba? Nasa gitna sila ng already and not yet. Ayaw nilang tanggapin yung already. Okay? Ayaw din nilang tanggapin yung not yet. Na they can see the already. And they can see the not yet. Because they know the Bible. They know their Bible. Okay? Kaya nga tayo rin. We have to know our Bible. Because we have to know the already. And we have to know the not yet. Okay? Sabi rito, already filled with the Holy Spirit and experiencing God's power, yet still awaiting the full restoration of all things. Amen? Kaya nga, when we reclaim nations, we don't reclaim nations 100%. We can't. But there will be full restoration. Amen? That's why yun din nagbibigay sa amin, di ba? Ng kalakasan. Okay, ng kagustuhan na ipagpatuloy kung anong ginagawa natin. Why? Because yes, it is hard to go on a mission. Yes, it is hard to go to outreaches. It is hard na pumunta ka sa ibang lugar na hindi ka naman taga ron. Di ba? But then, God can do more than what we can do. So if we don't do our part, di ba? What will happen? Ano mangyayari? Every one of us should do our part. Sabi rito, they tasted the kingdom now while longing for its complete fulfillment. That's why when we know that we are in the kingdom of God, we enjoy the kingdom now. But still waiting for the future of the kingdom. That's why hindi tayo titigil. Amen? Marami nagsasabi, uy, hindi ko na kailangang mag-serve kasi I am already in the kingdom. No. We have to move on because there is much work to do. Amen? Kaya nga, ang sinabi ni Peter, repent and be baptized. You will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children. Diba? Tayo, okay? Ang kailangan mag-repent sa panahon natin ngayon. Tayo, ang kailangan magpabaptize. Okay? So, ibig sabihin ng baptism is to be, okay, in the kingdom of God, to be Jesus Christ as our Lord and Savior. Amen? Because baptism is our outward manifestation of our faith. Amen? Kaya napakahalaga ng water baptism. Amen? And then tayo yung magre-receive ng Holy Spirit. But why are we doing it? Yun ang tanong. Why? Bakit kailangan ako? Bakit kailangan ko itong gawin ngayon? Anong sabi? The answer is, because the promise is for you and your children. Generational. What you are doing right now is for the next generation. For your children, for your children's children. Amen? So hindi tayo mapapagod because this is not for us. Amen? This is for our children. And napakaganda kasi lahat tayo dito may anak. Tama ba? Lahat tayo dito may anak. Depende sa kanila dalawa. Pero lahat tayo may anak. Di ba? At yung mga anak natin, magkakaanak din. So we are doing this because of them. Amen?
The last thing is Acts 2:14-47 shows the early church living. Okay, so they are already transformed by the Spirit. So anong ginawa nila? They devoted themselves to apostles' teaching, fellowship, breaking of bread and prayer, yet they were not yet perfected. Growing daily, sharing all things, praising God as their community expanded. The kingdom had come, but its fullness was still unfolding. So hindi tayo dapat huminto. Amen? What we are doing right now is a good thing. And good things should last. Amen? Kung merong Bergamo Outreach, this should be Bergamo Church. Di ba? That should be our goal. Kung meron tayong ginagawang liturgy ngayon, this should be a bigger service. Amen? And without us, di ba? Without our part, okay, it will never happen. The truth is, hindi naman tayo kailangan ni Lord. Ha? Ano? Hindi tayo kailangan ni Lord. Ayun, Because He is God. Ayun na. Tama. Because of His love, kaya tayo nandito. Because of His grace, kaya tayo nandito. But we ourselves are hoping for something in the future. Tayo mismo eh. That's why we have to move. That's why we have to do what we have to do. Amen? And the first na pwede natin gawin, isang bagay na pwede natin gawin for now is the blessed card. Amen? So sa chat natin, yung pinaalala ko sa inyo, isulat nyo doon, huwag kayo mahiya, isulat yung mga pangalan doon, 5 names. Kahit hindi Pilipino, kahit hindi, di ba? Yung mga hindi pa talaga nakakarating sa church natin, isulat nyo doon dahil pag-pray natin. Amen? Every day, hawak natin yung cellphone natin. Tama? So every day, mababasa natin yung mga names na yun. And while we are praying, basahin natin yung mga pangalan nila, iyak natin sila sa Panginoon. And one day, makikita na lang natin. Sila na mismo yung magtatanong. Okay? Because God, kagaya ng nangyari dito, God will cut their hearts. At sila na mismo ang tatawag sa inyo. Sis, sama mo naman ako sa church niyo. Amen? So tayo po tayong lahat. Sa sakit ng sarili mo